Magandang araw muli mga batang grade 5. So nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano tayo makakagawa ng isang slide presentation na mayroong transition effect gamit ang ating Microsoft PowerPoint. Ito'y aralin natin sa EPP ICT Quarter 1, Week 5, Day 2. Pero bago natin simulan yan, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, click mo na ang subscribe button dyan para always kang makakapanood ng mga videos na ginagawa natin katulad nito. Ayan, so nabanggit ko na nga kanina, ang pag-aaralan natin ngayon sa lesson natin ay tungkol sa paggawa ng slide presentation na mayroong transition effect gamit ang Microsoft PowerPoint. Muli, ito ang inyong magiging guro, si Sir El Maestro. Ayan, so syempre, ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa ating Microsoft PowerPoint. Ayan, so muli, kung hindi nyo nakikita sa inyong desktop, ang Microsoft PowerPoint, punta lang kayo sa search icon, then type nyo yung PowerPoint. Ayan. So, lalabas naman yan dyan. Ito yung kanyang logo, yung parang letter P na may pagka-red. Ayan. So, click lang natin yan. Ito yung lalabas. So, may nakakita kayong mga themes dito or mga default na layout. So, pwede nyo naman piliin yan if ever man marunong talaga kayo sa PowerPoint. Pero, syempre, dito sa video natin ay ituturo ko sa inyo yung paano ba tayo magsisimulang gumawa ng isang PowerPoint or slide presentation sa PowerPoint. So, ang pipiliin natin is yung blank presentation para matuto tayong gumawa ng sarili nating slide presentation. Ayan. So, click natin tong blank presentation. Ayan. So, ito yung lalabas. So, kung makikita nyo dyan, may nakalagay dyan na click to add title. Naka-default na kasi to. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng text dyan. So, automatic yan. Yan ang makikita natin kapag click natin yung blank template. Ayan. So, yan yung pinaka mukha ng ating Microsoft PowerPoint. So, kung gusto niyo naman alisin yan, wala naman problema. So, right-click lang natin. Then, click na natin yung cut. Ayan. Para kumbaga, walang nakasagabal sa ating slide. Ayan. So, wala na siya. So, una natin gagawin ay maglagay muna tayo ng design para mas maganda yung ating ating slide. So, para makapaglagay tayo ng design, punta tayo dito sa ribbon, pili natin yung design. Ayan. So, may mga default na dyan na design. Pwede kang pumili. Napakarami niyan. So, ito lang ang pipili natin. Yung simple lang. Ayan. Okay? Then, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo maggagawa ng transition effect for slide. So, alam naman natin, ang ibig sabihin ng transition ay ang paglilipat ng isang slide patungo sa kabilang slide. Okay? So, yun yung transition. So, lalagyan natin ng effect yung bawat paglipat ng kada slide. So, for example, gagawa tayo ng 4 na slide dito na para i-try din natin kung paano mag-insert ng text, ng shapes, ng pictures, at saka ng chart para mas ma-refresh natin, although na-topic natin yan doon sa lesson natin sa Microsoft Word and Microsoft Publisher. So, paano ba tayo gagawa ng slide or mag-add ng slide? So, mayroon tayong slide dito. So, right-click lang natin yan. Then, click lang natin yung duplicate slide. Ayan. Meron din other way. Isang paraan pa para makapag-add tayo ng slide. Punta tayo dito sa home. Then, click natin yung new slide. Ayan, yung new slide. Then, piliin natin yan yung blank template. Ito siya, yung blank. Ayan. Pero mas madali yung right-click lang. So, right-click. Then, click natin yung duplicate. So, meron na tayo dyan 4 na slide. So, lalagyan na natin siya ng laman. Ayan. So, una natin gawin sa first slide, mag-insert tayo ng text. So, same process. Insert button. Same process ito sa publisher. Then, mag-draw tayo ng text box. Kasi hindi tayo pwede mag-type ng text pag walang text box. So, click natin yung text box. Ayan. So, yan yung cursor ng mouse. Nakaganyan siyang sign. Then, drag mo lang yan. Okay. Then, kunyari, magka-type na dito, EPP. Ayan. Grade 5. Okay. So, maliit siya. Lalakihan natin. Pareho lang sa Word and Publisher. Highlights the text. Highlights natin yung text. Ayan. Then, punta tayo dito sa home. Then, dito tayo sa font size para lumaki. So, gawin nating ayan, 72. Then, pwede rin tayo mag-change ng color. Punta tayo dito sa font color.
Ayan, kunyari gawin natin siyang yellow. Then, punta tayo dito sa font mismo para mabago natin yung style niya. Ayan, para mabago yun natin yung font style. Ayan. So, pili tayo dyan. Kunyari, etong piliin natin. Ayan. So, gawin natin kayang red para mas maging makulay. Ayun. Okay? So, meron na tayo ditong text. So, free ka naman na galawin niya kung saan mo siya gustong ilagay. So, syempre, ilagay na lang natin sa gitna. Ayan. Then, for the second slide, naman, mag-insert naman tayo ng shapes. Ayan. So, same process. Insert button. Then, punta tayo sa shape icon. Ito siya. Then, pili tayo ng shape na gusto natin. Kunyari, ito na lang rectangle ang piliin natin. So, drag the mouse. Long press. Ayan. So, kung gusto mong baguhin yung kulay niya, same process lang ulit. Right-click. Then, punta ka sa fill. Then, pili ka ng color na gusto mo. Kunyari, yellow. Then, kung gusto mo siyang lagyan ng border, so same process ulit. Punta ka sa outline. Then, click mo tong black. So, pag gusto mo siyang kapalan, outline ulit. Ayan, outline ulit. Then, punta tayo sa weight. Then, pili ka ng mas makapal na outline. Okay? Then, next for the third slide, kunyari ay picture naman. So, same process sa publisher, insert button. Then, click mo yung pictures. Then, click mo yung this device para makahanap ka ng picture kung saan nakasave sa yung laptop or computer. Then, lalabas tong dialog box. So, sa akin kasi nakasave siya dito sa desktop. So, kiklik ko yung desktop. Okay, then ito yung ilalagay ko na picture, kunyari itong logo ng aming school. So, logo, then click insert. Ayan. So, free ka naman siyang galawin dahil maliit, pwede mo siyang lakihan. Okay, yun ang kagandahan. Napakabilis mo na siyang lakihan. So, yan yung ating picture. Ayan. The next, for the fourth slide naman, try natin yung chart. So, click natin yung insert. Then, punta tayo sa chart or smart art. Pwede naman. Ayan. So, smart art yung try natin. Ayan. Kunyari, ito pipiliin mo. Smart art. Then, click mo yung OK. Ayan. So, mayroon ka na dyan smart art. Next, kompleto na natin yung lahat ng slide. 4 na slide. Mayroon na siyang laman. So, ang gagawin naman natin ngayon ay maglalagay na tayo ng transition. So, unahin natin yung first slide. Of course. So, para maglalagay tayo ng transition, punta tayo dito sa transition. Nasa taas yan. Ito siya. Then, pwede kang pumili mula sa morph hanggang dito sa shape. Or kung wala naman dyan yung gusto mong transition, pwede ka pang pumili dito. Marami ka pang pwedeng pagpilian. Ayan. So, nahahati siya sa 3 grupo. Ayan. Kunyari, ang gagamitin natin na una is curtain. So, pwede yung piliin yung curtain. Ayan. Then, for the next slide naman, so, pili ka lang ulit yan ng transition effect. So, kunyari, etong piliin natin yung checkerboard. Ayan. Then, for the third slide naman, punta ka ulit sa transition effect. Kunyari, piliin natin ay vortex. Then, for the fourth slide, kunyari, ang pipiliin natin ay origami. Ayan, hanapin natin yung origami. Ito siya. Okay? Then, para ma-slideshow mo siya, punta ka sa pinakaunang slide. Then, click mo to, yung slideshow. Or pwede rin naman dito. Pwede dyan, pero ito yung pinaka-shortcut niya kasi. So, click mo lang yung slideshow. Ayan. So, yan yung ating first slide. Gamit natin yung curtain. Okay? Then, for the second slide naman, gamit natin yung checkerboard. Then, for the third slide, gamit natin yung vortex na transition effect. Then, for the last slide, gamit natin yung origami na transition effect. Okay? So, yon ang mga iba't ibang mga transition effect na pwede natin gamitin sa ating slide presentation na ginawa sa ating Microsoft PowerPoint. So, hopefully, ay meron kayong mga nakuhang bagong information, bagong kaalaman tungkol dito sa paggawa ng transition effect sa Microsoft PowerPoint. So, muli, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan para always kang makapanood ng mga video lessons sa APP ICT katulad nito. Bye-bye! So, muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!